Bakit mo to ginagawa? Iyon ang tanong ni Vivian sa kanya kanina. Tanong rin iyon ni Zack sa sarili niya mula kaninang magdesisyon siyang itakas ang dalaga ngayong araw. Hindi pala. Kagabi pa ang tanong nang hintayin niya itong lumabas ng opisina para yayain mag-dinner. Tanghalian na ngayon at hindi pa rin alam ni Zack ang sagot. Ang totoo, hindi niya nga alam kung bakit kailangan ng sagot, gayong halos buong buhay naman ay ginagawa niya ang lahat ng gustong gawin. Dahil sa simpleng dahilan, gusto niya. Walang paliwanag o matinding pag-iisip kung bakit. Basta lang, pumupunta siya kung saan maisipang pumunta. Tumitira sa kahit saang bansa. Nothing was ever purposive. Everything on a whim. At kahit kailan ay hindi niya naisipang tanungin ang sarili ng bakit. Dahil pwede. Dahil kaya niya. Money was never an issue with him. God knew he had more than enough. Higit pa sa pangangailangan ng allowance mula sa trust fund na siyang pamana ng lolo nila sa kanila ni Walden. Hindi siya mangangailangan ng kahit ano, maliban na lang kung maisipan niyang lustayin ang pera para sa mas malaking investment tulad ng real estate at mamahaling mga kotse. Iyon ang ibig sabihin ng sinabi niya kay Vivian na low maintenance siya. May mga pinsan siyang kayang ubusin ang 3 taong halaga ng gastusin niya sa isang bilihan ng mamahaling kotse. Low maintenance din si Zack dahil wala siyang minimintin ng malaking bahay na nangangailangan ng isang team na mga house help na magpapatakbo nun at pasosweldohin na sa Pilipinas man siya o wala. Wala siyang bills na binabayaran, maliban sa mga credit card na kailangan sa pagbabiyahe. At meron siyang membership sa isang international na organization ng hotel chains, kaya possible sa kanyang manirahan ng matagalan sa mga hotel kung saan man siyang naroong bansa sa mas mababang halaga. He can actually live his life with no attachments, not to work, not to anyone, and he was perfectly fine. So, people can actually live like this? May pamamanghang sabi ni Vivian sa realisasyong iyon habang sumusubo ng creme brulee. Ang napiling dessert, dahil pamilyar daw parang leche flan pero masosyal ang pangalan at presentation. He liked that she can be candid without appearing cheap. Gusto niya si Vivian. There. Naroon ang sagot kung bakit niya ginagawa ito. Gusto niya itong kasama. Gusto niya itong pakinggan magsalita. Gusto niya itong titigan. Hindi para sa kanya ang magtanong kung bakit niya magugustuhan ng isang tao o bagay sa sandaling panahon lamang. Para sa isang taong pansamantala lang ang lahat, walang halaga ang haba ng panahon. Hindi kasama yon, isinaalang-alang para gustuhin ang isang bagay. I like you, sabi ni Zack. Huminto si Vivian sa akmang pagsubo ng dessert. Namulang pisngi. Ibinaba nito ang kutsarita at tumingin ng diretso sa kanya. Inihanda na niya ang sarili niyang matawag na muling player tulad ng akusasyon nito sa kanya na hindi naman niya itinatanggi dahil hindi rin naman iyon nalalayo sa katotohanan. Tinitigan lang siya nito ng matagal, maingat na walang ekspresyon sa mukha ng dalaga. What? Hindi mo ba ako sasabihin ulit na player ako? Tanong niya nang hindi na makatiis. Ngumiti si Vivian. I like you too. Anito bago ibalik ang atensyon sa pagsubo ng creme brulee. Hindi na dapat nagulat si Zack sa admisyong iyon. Kaparehas iyon na bigla na lang nitong paglapit sa kanya matapos niyang isiping hindi nito kayang pumasok sa kwarto dahil sa takot. Ang mas nakakagulat para sa kanya ay yung paratang hindi niya inaasahan kung kailan ito magpapakaprangka sa kanya at kung kailan ito mananahimik. She was always catching him off guard. Tuwing sasadyiin niyang gumawa o magsabi ng isang bagay na sa palagay niya ay ikakataranta o ikabibigla nito, ay agad nitong ibabalik sa kanya ang bola at siya ang mahuhuling hindi handa. I mean it. I really like you. Sabi niya ulit. Muli nitong ibinaba ang kutsarita sa gilid ng platito bago ibigay sa kanya ang buong atensyon nito. Medyo na-figure out ko na yon matapos mong gawin ang lahat ng ginawa mo para sa akin today. Ang hindi ko ma-figure out ay kung paano nangyari yon. Kasi natatandaan kong sinabi mo sa akin na hindi mo ako type. Natawa siya. Acquired taste ka. Aniya. Parang pagkain lang na dati ay ayaw mo pero natutunang magustuhan. Parang kimchi na una ay ayaw ko pero nakasanayan ko ang lasa tapos ngayon gusto ko na. Pero in fairness madali kang mag-acquire ng taste. Kasi mga 5 taon yata bago ko nagustuhan ng kimchi. Dahil hindi kita ikukumpara sa kimchi. Naghalong baba si Vivian na tila ba gustong marinig kung saan niya ito ikukumpara. Ngumisi si Zack. Mas bagay sa iyo ang wasabi. May anghang at walang masamang amoy. Kahit kaunti lang ang amount na nilalagay sa toyo, diretso pa rin sa utak ang epekto. Now, why do I find that romantic? Umupo si Zack ng diretso na parang nagmamalaki. Sumubo ulit ito ng creme brulee
Pero bago lumapat sa labi nito ang kutsarita, ay parang narinig ni Zack na sinabi nito ang salitang player. Pinipilit ni Vivian manatiling gising sa biyahe pabalik ng Maynila. Pero dahil na rin siguro sa tindi ng puyat, kaya hindi na niya namalayang nakatulog. May sinabi pa yata sa kanya si Zack pero hindi na niya yun narinig. Nang sunod magkamalay ay nakatigil na ang sasakyan. Tanaw niya sa bintana ng kotse ang apartment niya. Nagtataka siyang hindi siya ginising ni Zack. Humarap siya rito at natagpuang nakapikit din ito. Zack! Mahina at tentatibong tawag niya sa pangalan nito. Hindi ito tuminag. Hinawakan niya ang braso nito. Hindi pa rin ito nagmulat pero itinaas ang isang kamay at ipinatong sa kamay niya. 1 minute. Sambit nito. Okay. Aniya. Hindi nito binitawan ang kamay niya. Sa halip ay ipinatong ang magkahawak nilang kamay sa may hita nito. Isinandal ni Vivian ang ulo sa headrest ng upuan. Iyon pala ang pakiramdam ng may ka-holding hands. Kapag nakakakita siya ng mga pares na naglalakad na magkahawak kamay, o kapag nababasa niya iyon sa libro o napapanood niya sa pelikula, hindi niya naiintindihan kung anong big deal doon. Ngayon ay naiintindihan na niya. Tila may kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng kanilang mga kamay. At masarap ang pakiramdam noon. At gusto niyang pag-isahin ang mga palad nila para hindi iyon mawala. It was almost like kissing, but with the hands. Vivian, something is wrong with your head. Isip niya. Saan naman siya nakakakita na nagro-romanticize pa ng holding hands matapos na una na ang pagtatalik? Naramdaman niya ang mahinang paghatak ni Zack sa kamay niya para mapalapit siya rito. At pagkatapos ay ang paghawak ng isa pang kamay nito sa kanyang batok. Bago pa niya mahulaan ang intensyon ng lalaki, ay hinahalikan na siya nito sa loob ng kotse, sa harap ng bahay niya, sa kung saan pwedeng dumaan kahit sinong kapitbahay niya. Sa kabila ng lahat ng konsiderasyong iyon, ay nagpahalik pa rin siya na parang wala ng bukas. Nahihirapan tuloy siyang huminga at saka nangihina ang tuhod niya nang bumaba siya ng kotse. Inihatid siya ni Zack hanggang sa may pintuan ng apartment. Thank you so much for today, sabi ni Vivian. Nakahawak na siya sa doorknob pero nakatingin pa rin kay Zack. Napangiti ito. You're telling me to leave, right? Inilapit nito ang mukha sa kanya at nilapatan siya ng mabilis na halik sa labi. Sapat lang yon para manukso. Zack! Isa pang halik. This time he softly bit her lower lip, sending shivers down her spine. He was an expert at this game. Ano ba namang laban ng isang tulad niya rito? Sa kabila noon o baka naman dahil doon ay natatakot pa rin siyang papasukin ito. Inilagay niya ang mga palad niya sa tapat ng dibdib nito at itinulak ito ng bahagya para maglagay ng konting distansya sa pagitan nilang dalawa. His nearness was beyond distracting. Kasi absent na ako today. Kailangan ko matulog ng maaga para makapasok bukas ng maaga para makabawi. Tumawa ito ng mahina. Okay. I got the cue. Uuwi na po ako. Kahit pa ideya niya yun, hindi pa rin niya naiwasang madismaya. Yun na lang ba yun? Nalulunod na siya sa sariling mga kontradiksyon sa utak niya. Ang totoo ay naghihintay si Vivian kung may sasabihin ito tungkol sa kung ano nang mangyayari pagkatapos ng araw na to. Sinabihan siya nito ng, I like you. Pero ano bang ibig sabihin nun? Sapat ba ang pagkagusto nito para makipagkita ulit sa kanya bukas o sa makalawa o sa susunod na linggo? O gusto lang siya nito ng sandaling yon, ng sandaling ito? Hanggang nasa harapan siya at pagkatapos, pag-alis nito ay kakalimutan na lang ba? Tulad sa mga ilang bayang napasyalan nito na ang iba ay hindi na halos maalala. Naghintay si Vivian, pero tumalikod lang si Zack at humakbang ng ilan palayo sa kanya. Noon niya naalalang ni hindi nga sila nagpalitan ng contact number. May ibig sabihin siguro sa kanya ang katotohanan ni hindi naisip ng lalaking itanong ang cellphone number niya. Oo nga naman, kapag nagtanong na ito ng numero, kakailanganin din itong ibigay ang numero nito sa kanya. Ibig sabihin, matatawagan o matetext niya ito kung gusto niya, kahit ayaw nito. Hindi niya alam kung bakit, pero nai-insecure siya sa realisasyong ito. Nainis din siya ng bahagya dahil sa pagiging unfair nun. Hindi na tuloy siya nakapagpigil. Binuksan niya ang bibig niya pero bago pa man niya matawag ito, ay bigla na lang itong tumigil sa paglalakad. Hindi niya na ituloy ang sasabihin niya dahil pumihit ito paharap sa kanya. Magkita ulit tayo. Sabi lang ulit ni Zack. Naunahan siya ng pagkainis dahil sa ideya na ito lang ang may kontrol sa susunod nilang pwedeng gawin. Really? Paano? Pwede siguro tayo mag-text o magtawagan. Oh wait, paano nga pala yun? Hindi mo naman hinihingi ang number ko o naisipang ibigay sa akin ang number mo.
Nasa phone mo na ang number ko. Ngumiti si Zack. Ha? Those dimples were really going to be the death of her. Kaninang natutulog ka, I dialed my number on your phone para malaman ko ang number mo. Then I saved my number. Aaminin niya. Napahiya siya. Big time. Pero magkamatayan man ay hindi siya aamin. Nabuti naman. Sabi niya bago itutuloy ang talikuran. Naririnig pa niya ang tawa ni Zack nang saraduhan niya ang pinto. Sumandal siya ng matagal sa pintuan at pinakikiramdaman ang pag-alis nito. Hindi pa niya nararamdaman ang ganitong pakiramdam buong buhay niya. Isang buong buffet ng emosyon ang pinagsama-sama sa dibdib niya. Happy, uncertain, vulnerable. Naisip niya kung paanong tumakbo pabaliktad ang pangyayari sa buhay nila. They slept together, nag-date sila, nag-holding hands, at pagkatapos ay saka nagpalitan ng phone number. Una-una ba ang pagbibigay nito ng phone number nila sa isa't isa kaysa sa holding hands? Hindi kaunti ang panghihinayang sa utak niya kung bakit pinaalis pa ito. Lalo na at nalalasahan pa niya ang halik nito at nararamdaman ang kagat nito sa labi niya. Kinumbinsin na lang niya ang sarili niya na iyon ang tamang gawin. Ang problema niya na lang ay kung paano siya makakatulog nito. Kapag ordinaryong pagkakataon nga ay nahihirapan siyang makabalik sa tulog. Kapag nakatulog na siya at pagkatapos ay nagising, paano pa kaya itong naka-hyperactive mode ang utak niya? Tiyak na mapupuyat siya nito at siguradong magiging mahirap iyon para sa kanya. Bukas ng maghapon, pagpasok sa opisina. Napapitlag siya nang marinig niya ang mahinang pagkatok sa kanyang likuran. Mabilis na pumihit siya upang buksan ang pinto. Natagpuan niyang nakatayo doon si Zack. May nakalimutan ka ba? Nagtatakang tanong niya. Itinaas nito ang isang kamay at hinawakan ng ilang hibla ng buhok sa gilid ng kanyang muka. Kailan pa kaya naging erotic ang pakiramdam ng paghawak ng isang tao sa kanyang buhok? Hindi siya makaimik sa biglang rayot ng pakiramdam sa loob ng dibdib niya. Wala ring salitang pumasok ang binata sa loob at hinalikan siya ng mariin sa labi. I promise, I will let you sleep after. Pangako nito. Hinapit ni Zack ang katawan niya papalapit so she can feel his entire body against her. So she was left with no question in her mind what he wanted. Ungol na lang tuloy ang naisagot niya rito. It didn't matter. Nadiskubre na niya kung ano ang perpektong gamot sa insomnia. Iba-ibang paraan, nagsisimula ang mga relasyon. Sa loob ng classroom, sa unang araw ng school, pwedeng may darating na isang bagong kaklase. Lilinga ito sa paghahanap ng mauupuan at walang ibang bakante kung hindi sa tabi ng isang babaeng estudyante. Walang tumatabi sa estudyante dahil suplada ito, ngunit hindi iyon alam ng lalaki. Kung kaya't kukulitin ito buong maghapon at sasabayan pag-uwi para mangopya ng assignment. Sa araw ng JS prom, walang ibang nakikipagsayaw sa estudyanteng babae at walang nakakaalam na nalulungkot ito dahil doon. Hindi ito lumilinga dahil nahihiyang wala man lang lumalapit kahit na bago ang gown at nagpa-parlor pa man din ito. Kunwari ay tinitingnan nito ang sapatos, nang isa pang pares ng sapatos ang tumapat sa paa nito. Tumingala ito at nandun ang lalaking estudyante. Yayayain ng estudyanteng lalaki ang estudyanteng babae na sumayaw. Dalawang empleyadong araw-araw nagkakasakay sa elevator pero ngayon palang nagkalakas ng loob na mag-usap. Isang araw ay magkakasabay sila, parehong may dala ng librong paborito nila. Magsisimula silang mag-usap at makakalimutang kailangan pala nilang bumaba. Isang lalaking tumulong sa isang babaeng kunin ang panglimang bag sa luggage carousel ng airport. Isang estranghero sa bar, isang maulang gabi, isang aksidenteng muling pagkikita. Sa isipan ni Vivian, ang huli ang hindi niya kailanman inaasahang mangyari sa kanya. Parati niyang iniisip na mai-inlove siya sa isang ordinaryong paraan. Sa isang lalaking hindi nalalayo sa kanya ang personalidad at pananaw. Pero minsan, may mga sorpresa ang tadhana. Sa isang iglap, maaari siyang ipag-cross ng landas sa isang lalaking ni hindi nakita maski sa pangarap dahil ang katauhan nito ay hindi sakop ng kahit anumang nakasalamuha o naranasan niya. Si Zack ang eksaktong kabaliktaran niya. Isa itong rebelde sa kanyang konbensyonal na buhay. Isang taong hindi marunong bumuo ng koneksyon, pangtapat sa kanya na ang kinasanayang buhay ay binubuo ng koneksyon sa pamilya at mga kaibigan. Isang nilalang na walang permanenteng tirahan sa kanya na parating may pangangailangan magbalik sa sariling tahanan. May hinala si Vivian na ang eksaktong mga bagay na yon ang dahilan ng unti-unting pagkahulog ng kalooban niya kay Zack. She was attracted to his outgoing, carefree attitude towards life. She was intrigued by the life he seemed to be living and she so wanted to take a closer look. At ikaw, anong nagustuhan niya sa iyo sa palagay mo? Hamon sa kanya ni Lalaine na isa sa mga chika kapihan nilang magkaibigan
Matapos niyang ipaliwanag kung bakit sa palagay niya nahulog ang loob niya kay Zack. Ano nga bang nagustuhan ni Zack sa kanya? Sa totoo lang ay hindi niya alam ang sagot. Alam ko na, nagustuhan ka niya dahil kakaiba ka sa mga kinasanayan niya. Bago sa kanya ang konsepto ng babaeng walang sense of entitlement at novelty sa kanya ang pagpasok sa isang maliit na apartment at ang pamimili ng grocery sa araw ng sweldo. I don't mind. Tugon ni Vivian. We all fall in love with a person for a reason. Ikaw, dati nagustuhan mo si Dennis kasi kaya kanyang patawanin kahit may sumpong ka. Pero una mo na rin siyang pinansin dahil maganda ang kotse niya. Basta ako, pwedeng una kong nagustuhan si Zack dahil nakikita ko sa kanya ang buhay na malayo sa karanasan ko. He made me feel more daring. He took me to see that there could be life outside my office walls and my home. In other words, they complemented each other. Iyon ang isa sa marahil sa mga dahilan ng atraksyon nila sa isa't isa. Hindi sila nauubusan ng pag-uusapan ni Zack. Magkukwento ito tungkol sa mga biyahe at mga karanasan, samantalang siya naman ay tungkol sa kanyang trabaho at pamilya. And if they ever run out of interesting things to do together, they can always make love like silly. May boyfriend ka na? May boyfriend ka na ano? Minsang pangungulit sa kanya ni Hazel dahil nahahalata nito ang mga pasikreto niyang pakikipag-usap sa telepono. Ano ka ba? Ang kulit mo. Wala akong boyfriend. Hindi pagsisinungaling iyon dahil hindi naman niya sigurado kung ganoon na nga sila ni Zack. Pero mapapangiti siya sa sarili dahil parang ganoon na nga. Yun pala. Gusto niya si Zack dahil mabanggit pa lang ang pangalan nito ay napapangiti na siya. She had all the symptoms of love sickness. Masaya siya kapag kasama ito. Hindi kumpleto ang buong hapon nang hindi nakakatanggap ng mensahe mula rito. Nalulungkot siya kapag wala ito. Ang huli ang pinakamasamang sintomas. Lalo pa at malimit itong mawala. Minsan ay isang araw lang itong hindi nagpaparamdam, pero minsan ay halos isang linggo itong hindi nagpapakita nang wala man lang pasabi. Okay lang magpaalam, yung kahit ganito lang sa text. Hey, I will be going to Tralala Island. See you after 100 years. I'll keep in touch. Sabi niya rito. Nagmamaneho si Zack noon matapos siyang sunduin sa opisina. Sa labas lang dahil hanggat maaari ay tila ayaw nitong pumasok sa gusaling yon. Ang tanong niya ay masasabing paraan rin niya ng pagsubok kung ano bang klaseng relasyon meron sila. Kung may karapatan ba siyang magdemand dito ng mga ganoong bagay o wala. Sumulyap ito sa kanya pagkatapos ay natawa. May problema ka sa office? Parang mainit ang ulo mo. Wala akong problema sa office. Aniya, kung may ikaiinit man ang ulo niya, yun ay dahil kababalik lang nito sa 3 araw na pagkawala at pagkatapos ay parang wala lang. Parang natural lang na magsimula ulit kung saan sila huling nagtapos. Lalo pang uminit ang ulo niya dahil sa tono ng sagot nito ay parang wala siyang balak sagutin ng seryoso. Naramdaman niya ang muling pagsulyap ni Zack sa kanya. Okay, sagot nito. Anong okay? Magpapaalam pa ako sa iyo kapag may pupuntahan ako, okay? Mabilis na wala ang init ng ulo ni Vivian pero hindi niya agad ipinahalata. Mabuti naman. Nasorpresa si Zack sa sarili. Kung sa bagay, malaking kaibahan na rin ang paglalagi niya at malimit na pagbalik sa Maynila dahil kay Vivian. Kung ganoon niya titingnan, parang hindi na gaano kalaking konsensyon ang pagpayag na magpaalam dito kung sakaling may pupuntahan siya. Subalit ginising siya ng mga bagay na yon isang gabi nang may malaking panic attack. Nakaramdam siya ng takot dahil hinayaan niya ang isang taong magkaroon ng ganoong kapangyarihan sa kanya. Napabalikwas siya sa pagkakahiga. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng kama at tinitigan ng matagal ang babaeng natutulog doon. Si Vivian, isang estranghero na hinayaan niya makapasok sa buhay niya nang mas malapit kanino paman. Inilinga niya ang paningin sa maliit na silid. Ang bahay na to, ano ba to? Isang lugar na pinasok niya at ngayon ay tila naiinganyo siyang manatili. At ngayon ay kinakailangan niya magpaalam kung siya ay aalis. He was suddenly feeling claustrophobic. Masaya siya sa mundo niyang walang sinusunod na batas. He ruled his own world. Hindi ba yun na desisyon niyang ginawa dati nang madiscover niyang iba pala ang mundo kaysa pinaniniwalaan niya? What the hell was he doing? Kinuha niya ang t-shirt niyang nakalugmok sa sahig na itapon doon sa pagmamadali nilang dalawang hubarin iyon. Such was the extent of his need for her. Lalo siyang nakaramdam ng panic. Zack! Mahinang tawag ng babae sa kama. Narinig iyon ni Zack pero pinili niyang hindi pansinin. Sa halip ay nagmamadali siyang lumabas ng silid. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho patungo sa isang bar. Doon siya nag-inom upang gamutin ang sarili niya sa kung anumang sakit na dumapo sa kanya para siya magkaganito. At nang hindi sumapat ang alak,
Para alisin ang bigat sa dibdib at kaguluhan sa isip niya, ay nilisan niya ang bar. Iniwan niya ang kanyang kotse sa paid parking lot. Pumara siya ng taxi at nagpahatid sa airport kung saan bumili siya ng tiket sa kauna-unahang available flight paalis ng Maynila. Tumataka siya na para bang may 10 demonyong humahabol sa kanya. Kaka-take off pa lang ng eroplano at hindi pa inaalis ang seatbelt sign kung kaya't hinarang siya ng isang flight stewardess. Matapos niyang halos saklitin paalis ang kanyang seatbelt at maglakad sa aisle. Hinawi lang nito at tumiretso sa lavatory. Doon niya isinuka lahat ng pait sa tiyan at lalamunan niya. Isang linggo matapos umalis si Zack sa kalagitnaan ng gabi, ay tila nasa state of shock pa rin si Vivian. Ano bang nangyari? Walang paalam. Walang tawag o text man lang kung nasaan ito. Ni hindi niya ito matawagan sa telepono para tanungin ito. Parang bigla na lang itong naglahong parang bula. Naglaho ito sa mundo niya. Iniiyakan niya tuloy ito na para siyang namatayan. Sa kabila noon ay tuloy lang ang buhay. Kailangan niyang gampanan ng kanyang papel. Kailangan niyang umarte ng normal. Mahirap takpan ng concealer ang pamamaga ng kanyang mga mata. Pero mas mahirap na magpanggap na okay siya. Hindi siya okay. Iyon ang totoo. Nakatulala siya sa loob ng elevator. Ang tanging lugar liban sa ladies room sa buong gusaling iyon kung saan hindi niya kailangan ikubli ang pag-iisip. Dahil walang mga matang nagmamasid sa kanya. Walang gazel na nagtatanong kung okay lang ba siya. Bumukas ang elevator at wala sa sariling lumabas siya mula roon. Miss Cruz, okay ka lang ba? Bahagya ng rumihistro sa kanya ang boses, pero humarap siya sa pinanggalingan noon. Nakatayo si Walden Perez sa may elevator. Hawak nito ang pintuan para hindi iyon sumara. Tila hinawakan nito iyon para sa kanya, pero hindi man lang niya pinansin. I'm sorry sir, thank you. Tango ni Vivian bago tumalikod ulit rito para ipagpatuloy ang paglalakad. Sandali lang. Humabol ng boss sa kanya. You don't look too well. Okay ka lang ba? Okay lang po. Pagsisinungaling niya. Medyo masama lang pakiramdam ko pero itutulog ko lang to. Pinilit niyang umiti para patunayan ang sinabi. Ihatid na kita sa sakayan. Alok nito. Nagtaka siya. Hindi siya kailanman binigyan nito ng ganitong atensyon. Sa katunayan ay hindi nga siya sigurado dati kung kilala talaga siya nito o pamilyar lang ang mukha niya rito. Pero dahil wala siyang enerhiyang magtanong o kaya't makipagtalo pa, kaya't hinayaan niya lang itong sumabay sa paglalakad hanggang taxi bay. Kumusta si Zack? Tanong ni Walden nang nakatayo na sila roon. Ayun naman pala ang sagot sa biglaang pagpansin sa kanya. Siyempre naman, si Zack. Hindi ko po alam. Matapat na sagot niya na nag-alangan ng lalaki. But I'm sorry. I thought I saw you together a couple of times. Sinundukan niya rito, right? Hindi naman iyon tanong kung kaya't walang dahilan para tumanggi. Pero ayaw niya rin itong sagutin ng diretsa. I'm sorry. I'm really not feeling well. Yes. I'm really sorry for this intrusion. Nginitian niya lang ito. Pwede kitang ihatid. If you will just wait here, pwede kong kunin yung kotse sa ibaba. Humigit siya ng malalim na hininga. Mr. Perez, salamat po sa offer. Pero kung ihahatid niyo po ako dahil gusto niyo makakuha ng impormasyon tungkol sa kapatid niyo, I'm sorry, pero wala akong maitutulong. Isang linggo ko nang hindi nakikita si Zack at hindi ko alam kung nasa ang panig siya ng mundo o kung buhay pa ba siya. Hindi agad nakasagot sa kanya si Walden. Pinag-aralan siya nito na para bang noon lang nakita ng husto ang mukha niya. Mabuti na lang at may dumaan na bakanteng taxi. Excuse me lang po, may cab na. Aniya. Of course. Anito. Akmang ipagbubukas pa siya ng pinto pero naunahan niya ito. Sumakay siya nang walang paalam kung hindi maliit na tango bilang pagrespeto sa posisyon nito sa kumpanya. Sinabi niya sa mamang taxi driver ang address niya bago sumandal sa upuan. Saka lang niya hinayaang humalugpos ang emosyong kanina pa niya pinipigilan. Mas madali sana ito kung wala na lang nagtatanong sa kanya ukol kay Zack. Nang sa gayon ay pwede niyang kumbinsihin ang sarili niya na panaginip lang ang lahat para hindi na lang ganito kasakit. Nang makarating siya sa bahay, ang pakiramdam niya ay pagod na pagod siya sa dami ng iniiyak niya. Nanlalambot patuloy siya nang kinuha niya ang susi sa bag niya at isinuot iyon sa keyhole. Vivian. Napadta siya nang marinig ang boses sa kanyang likuran. Lalo siyang nanghina, pero ginamit niya ang nalalabi niyang lakas para humarap dito. Napuno ng pag-aalala ang mukha nito nang makita ang mukha niya. Anong nangyari sa iyo? Pwede rin niyang itanong dito iyon. Sigurado siyang hindi mas maayos ang hitsura nito kaysa sa kanya. Hindi niya mapigilang maiyak ulit dahil tila sinasalamin ng kondisyon ni Zack ang kalagayan niya. Walang salitang humakbang ang lalaki palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. I'm sorry.
Sabi nito. Saan ka ba nanggaling? Tanging na itanong niya. I promise to tell you, I'm sorry. Hindi ako sumunod sa usapan natin. Hindi ako nakapagpaalam. Nag-aalala nga ako sa'yo. Ano bang nangyari? I needed space. I wanted to think. Itinulak niya ito. You jerk? Wala ka bang iniisip kung hindi sarili mo? Gusto mo lang palang mag-isip. Kailangan mo pa akong pahirapan? I'm an ass. Amin ito. Pero kailangan mo akong bigyan ng second chance. Bakit ko gagawin yon? I love you, Vivian. Tuluyan ang napalis lahat ng galit niya. Paano niyang hindi ito bibigyan ng second chance? Gayong ang tanging gusto niya lang gawin ay matunaw sa bisig nito. Kasi ang totoo ay mahal niya na rin ito.